Samantala, alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay Amor La Rosa na nasa Pag-asa DOST. Amor, magandang umaga sa'yo. Magandang umaga, Pilipinas. Live mula sa Pag-asa Weather and Forecasting Center. Ito na po ang latest sa lagay ng ating panahon. Patuloy po natin binabantayan ng isang low pressure area na nasa labas pa nga ng ating area of responsibility. Alas 4 po ng umaga kanina namataan po ito ng Pag-asa sa line 1,070 kilometers silangang bahagi po yan ng Visayas. Sa ngayon po wala pa naman itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa, pero yung trough po nito o yung extended part po ng mga kaulapan ng nasabing sama ng panahon ay magdudulot ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Para nga po sa ating forecast for today, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan na magdudulot ng may hina hanggang sa katamtamang pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Dito po yan sa Maya Eastern Visayas. So kasama po dito ang Samar, ganun din ang Leyte. Pati na rin po ito nga Caraga and Davao Region. Inaasahan nga po natin dyan ang mga pag-ulan na dadalhin itong mga kaulapan na umaabot na. Dito po yan sa loob ng ating port. Samantala, dito naman sa atin sa Metro Manila, sa natitirang bahagi po ng ating bansa, inaasahan naman po natin na magpapatuloy na ang unti-unting pagganda ng ating panahon. Makakaranas po tayo ng bahagya hanggang sa maulap na kalangitan. Pero paghandaan pa rin po natin yung posibilidad pa rin ng mga pulo-pulong pag-ulan o pagkidlat, pagkulog, lalong-lalo na po yan pagsapit ng hapon o kaya naman ay sa gabi. At tungkol nga po dito sa binabantayan po nating low pressure area sa labas ng ating PAR, ayon po kay Pag-asa Weather Forecaster Jory Lois, ito po ay inaasahang kikilos, yan po ay pakanluran. So inaasahan nga po natin within the day o sa mga susunod na oras ay maaari na po ito nga tuluyang makapasok dito sa ating PAR line. Pero hindi lamang po yan. Meron pong panibagong low pressure area sa tabi naman po nito at yan nga po patuloy po nating babantayan kung paano nga ba magkakaroon ng relationship o interaction ang dalawang weather disturbance. Pero ayon po sa initial forecast natin, inaasahan nga po ayon po kay Mr. Lois na ito pong LPA na malapit na sa ating PAR ay patuloy pong lalapit dito sa may Eastern Visayas, ganoon din po sa Bicol region. Saka po ito dadaan naman dito sa may Southern Luzon hanggang sa makalabas po yan sa Mindoro or Palawan area. Kaya patuloy po kayong tumutok dito lang po sa Panahon TV para po malaman po natin yung mga updates tungkol po yan sa nasabing sama ng panahon. Sa iba pang usapan nitong mga nakalipas sa araw nga po naranasan natin ang pananalasa ng Bagyong Luis. Mamaya po alamin po natin saan nga ba naranasan ang pinakamaraming pag-ulan sa buong pag-iral nito sa ating PAR. Sa puntong ito alamin na po natin ang highest rainfall data na naitala po ng Pag-asa sa buong pananalasa o pag-iral ng Bagyong Luis. Dito po yan sa loob ng ating area of responsibility. So nangunguna po sa ating listahan na itala po natin noong September 14, 2014 ang rainfall na umabot ng 398 mm dyan po yan sa may Dagupan City, Pangasinan. So ito po yung pinakamaraming pag-ulan dulot nga po ng pinagsamang epekto ng hanging habagat at ganun din ng Bagyong Luis. Sumunod naman po dito ang sa Iba, Zambales noong parehong araw po yan, September 14, nakapagtala naman po tayo ng 243.2 mm at dito po sa ikatlo sa ating listahan 226.8 mm na itala po yan noong September 13 o papalapit pa lamang itong si Bagyong Luis dito sa ating landmass. Yan po yung naitala naman natin sa Coron, Palawan. Mapapansin po natin na itong tatlong areas na ito, lahat po ito ay kabilang sa western section ng Luzon. Ibig sabihin nga po nito ay talaga po nga pinalakas nitong si Bagyong Luis itong southwest monsoon o hanging habagat na siyang tumama naman o nakaapekto higit po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. At yan po ang latest mula dito sa Pag-asa. Abangan niyo po ang susunod kong update mamaya po yung alas 10 ng umaga. Dito pa rin po yan sa Telebisyon ng Bayan. Ako po ang inyong weather lover Amor La Rosa na nagsasabing ang taong handa at may nahon, kayang lagpasan ang hamon ng panahon. Good morning po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo. Maraming salamat Amor La Rosa sa Pag-asa DOS.